nag-CLP na kami, ayun na, tapos na dagdag na sa ano mo, sa mga oras mo kasi magpe-prayer meeting na yung ano, pagkagaling namin ng graduate sa ano sa CLP, mag-prayer meeting na kami kasi mayroon ng mga ano, mga member na ano, mga kasamahan mo, mag-prayer meeting na. Tapos nagkataon na yun na nahimala kami ng household head. Tapos siyempre mayroon na kang mga member na dalhin mo. Doon nagtitinda kami sa Itson, magmamadali kami pag uwi kasi ang aming prayer meeting 4 sa isang buwan. Biyernes, tapos magmadali kami para mag-prayer meeting pagkagabi. Tapos nakatulong din yung pag ano mo sa community, yung sa mga prayer, yung sa prayer sa mga kasamahan mo. Tapos para bang yun ba yung mga trabaho mo ba parang ano magaan? Ano ba yun? Yung magaanan ka sa mga ano sa mga gawain mo. Ayun ba? Kasi bigla ako na ano no. No na ano na kami sa ano sa LP at na graduar na sa CLP. kasi iwan ko kulang ng tao. Sabi nila ng mga elders namin, mag unit head ka. Bigla kang unit head, mag unit ka. Sabi ko, mag unit ba dadaan pa yun na ano, mga seminars. Kasi alam nila, may marami na akong alam. Sabi nila, may alam na daw ako. So, bigla ko naging unit head. Pag naging unit head ako, kulang-kulang pa na talaga ng mga tao. Yung, banggitin ko na lang yung Dawad Kalinga noon pa. Kami nag-umpisa doon sa may isang barangay doon. Kami ang nag-umpisa. O Gawad Kalinga pa, parang busy-busy kami. Si Titi Roneo at saka Tita Flora are very active no sa mga activity namin sa Couples for Christ. Palagi ko sila nakikita and they are very active sa mga church works. Doon kami nagkakilala. Si Brother Ireneo, no, palagi siyang tumatawa, no, nakangiti palagi, parang walang problema, no. Hindi natin nakalain na may mga ano pala sila, mga financially na problem, pero hindi natin makikita sa kanila yung mga problema na ganun. Very passionate sa work, then very inspiring sila sa mga gawain sa Couples for Christ. Kahit may mga problema, hindi natin mahalata kasi palagi lang nakangiti. Sa tingin ko sa kanila parang talagang malapit sila sa Diyos. Dati sa bundok sila nakatira nang naging minister. Lumipat sila sa Mariclara, naging minister, at saka parang right hand sila sa parish priest doon. Kung ano ang tawag sa pari, nandoon sila, at saka sa sipsi, yung sa tawag ba, obedient, talagang obedient sila. Kaya nga, sa tingin ko, naka-inspire sa akin yung kanilang paghihirap, ilang kanyang masunurin sa Diyos. Kaya ngayon, nagbunga na, may mga anak na sila nagtatrabaho sa labas. Siguro yung pag-ahon na yung kasipagan niya Kasi pagdating niya dito mismo sa Maasin City, diyan nagsimula yung kasipagan niya. Nagtinda, diyan, diskarte lang para mabuhay. Yung mapagmahal ng mga anak. Kasi yung mga anak niya ngayon, halos professional na lahat sa kanyang sipag at sa tulong ng CFC. Kasi nabiyayaan sila ng scholarship sa Angkop. O hanggang ngayon, nag-abroad na yung iba. Ang iba, may hanap buhay na. Matibay na parang simento yan. Parang solid talaga. Kasi may mga event kami na sa malayo ba. Pero hindi sila nag-absent. Naghanap sila ng paraan para magkasama. Gayon ang naalala ko kay Ireneo na talagang committed sa CFC at sa Panginoon. Nakikita ko na maganda yung relasyon nila. Siguro yun ang naka-inspire din ng kanilang mga anak kahit siguro may problema financially. Ito siguro ang naging susi para talagang inspirado sila na magpatuloy. Marami na silang mga trials na inabot sa buhay nila, palipat-lipat sila ng bahay, pero still united pa rin yung nila, pagsasama bilang mag-asawa at sa kanilang mga anak. Dahil na rin yun sa mga turo ng Couples for Christ, which is family in the Holy Spirit renewing the face of the earth. So as long as focus tayo sa pag-serve sa ating community and sa ating simbahan, diyan talaga hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi hadlang yung kawalan ng pera sa pagpatuloy ng buhay, especially sa pag-serve ng Panginoon. Natutunan ko nandun ako sa community sa CFC na pag mayroon kang mga parang mga kaibigan mo, mga kapatid mo, nga nandiyan nagpaano sa inyo kung mayroon kang
mayroon kang pangailangan, i-pray lang nila, mayroon kang ano, tutulungan ka, di ba, kaysa hindi pa kami sa FC, parang malayo kami sa ano, parang sabi namin, ako Diyos ko, mamatay naman siguro tayo, hindi pa tayo sa mga anak natin, makapatapos pag-eskwela. Pero mayroon para mag-aanan ka ba sa mga problema mo? Pag nandyan ka na sa community, kasi marami nang nag-ano sa inyo, nag-pray, mayroon nang tutulong sa inyo. Yun ang natutunan ko sa nandyan ako sa community, sa CFC. Yung para lang hindi tayo sinabi ko na kung para bang pagpalakas sa ano na nandyan ang Panginoon sa buhay natin, yung hindi ka mag-give up sa ano mang mangyari sa buhay mo, yung mga pagsubok, mga dumaan sa buhay mo. Basta hindi mo lang iwanan yung Panginoon. Yung sa mga testimony namin na dumating mo ng mga pagsubok, nandyan ka sa Panginoon. Hindi ka iiwan, hindi ka yung kakalas sa ano. Ang gusto ko po na sana yung ginawa nyo, mananaligan ni Lord sa lahat ng Lord. Sa paglalakad ninyo, palagi kayo